So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is random topics lang. So, meron kasi ako napakinggan about sa cheating, yung mga ganyan, yung mga babae at lalaki. Now, kasi 'di ba yung lalaki, pag nag-cheat daw, magbibigay daw ng value dun sa main, tsaka dun sa side chick. Tapos yung babae naman is walang nabibigay. Parang walang nabibigay na value kasi nga pinagpo-providean sila passive. Now, kung lalaki ka, hindi mo na aalalahanin yan. Magpo-focus ka na lang talaga sa sarili mo. Tsaka, hindi ka mag-expect ng thank you. Ito natutunan ko kay Lucario. Tsaka pag nagising ka rin naman talaga, parang baliwala na sa iyo yung mga approval eh. Kahit shaming tactics, di na rin uubre yan. Kasi, yung mga yan is based on manipulation lang yan. Yan yung version mo sa utak ng ibang tao. Yung shamings, approval, criticism, or kung ano-ano pa man yan na label is yan yung idea ng ibang tao sa'yo. So, wala itong kinalaman sa'yo. Idea lang yan. Hindi ka maapektuhan. Now, kasi ito kasing mga ganitong inaalala mo pa yung red flags, cheating, female nature, or kung ano-ano. Walang kinalaman yan sa'yo dahil ang makokontrol mo lang sarili mo. 'Di ba? Kaya nga dito sa Black Pill, self-mastery lang tayo. Kinukuha ko yung mga info ng red pill dahil sa female nature. May idea ako pero hindi ako nagpo-focus na external kasi nga hindi mo kontrolado yan. Tsaka ito lang lagi nyong aalalahanin, isa lang ang female nature. Sila ay passive at emotional being. Yan lang. Anong meaning nito? Sila ay nakadepende sa lalaki na gusto nila. So, 'di ba sinabi ko na nga walang good girl or bad girl. Iisa lang yung babae na yan. Good girl siya sa lalaking gusto niya. Bad girl siya sa lalaking hindi niya gusto. So, kailangan ikaw as sa lalaki ang tumuklas kung gusto ka ng babae. Through numbers game. Kailangan mo mag-numbers game. Kasi majority ng mga lalaki is nag-stick to one. Winare down nila yung babae. Yan yung mga nakilala pa ng high school, college, ganun. Kaya mapapansin mo yung majority ng mga maagang nagsettle. Papansin mo yung mga pamilyado, di ba? Nagsisigawan, disrespect, ganyan. Mapapansin mo yan. Minsan nga, kapitbahay mo, maririnig mo nagsisigawan eh. Kasi nga, ganun yan eh. Yan yung mga lalaki na nanligaw, tapos nakipag-friendship first. So, first impression, last, walang dominance dyan. Dahil friendship lang yung turing sa'yo. Now, dahil majority na lalaki ay program, walang sariling utak, walang sariling plano sa buhay, desisyon. So, ang nakatatak sa utak nila is yung blue pill mindset na sinasabi natin na kailangan mong i-win yung babae. Ikaw pumasok sa program, i-please mo yung babae. Now, hindi ba mas maganda i-please mo yung sarili mo? Dahil yan sarili mo yung kasama mo hanggang kaduluduluhan, di ba? Hanggang mamatay ka, di ba? Hindi ba mas maganda i-please mo yung sarili mo? At yung babae dapat pumasok sa realidad mo. Kasi nga, nature ng babae is passive, tsaka emotional being. So, anong meaning yan? So, yung babae na yan, ang goal mo lang talaga is maghanap ng babae na gusto ka. Through consistent cooperation. So, utusan mo yan. Isa na yung sinasabi ko no pagde-direct
nahihiyain mo agad na mag-check-in kasi test mo yan eh. Hindi lang, itong test na to, hindi lang naman to about sa bembang. Para sa mga tanga-tangang tao dito na nakikinig na, manyakis ka, malibog. Nako, sinasabi ko nga kahit di ka tinitigasan, it's a must na yayain mo yung babae na ng check-in or bembang. Kasi nga, dyan mo matitest kung gusto ka, di ba? Na sexually. Kasi di ba lahat nga ng cheating ay tungkol may involved na sex. Kung usap-usap lang, pakikipagkaibigan, gala-gala, makukuha niya yan sa kaibigan niyang bakla tsaka sa mga kaibigan niyang babae. Now, bakit ba may mga lalaki na pinagchichita ng asawa nila? Bakit may mga lalaki na dinidisrespect? Yan yung mga naging red pill, di ba? Yung naiinis, naging emotional. Kasi hindi nila vinet yung babae. Hindi sila nag-numbers game. Winin nila through panliligaw at friendship. Now, yan ang sinasabi ko, huwag niyong gagawin. Makipag-friend sa babae para lang maging karelasyon mo. Kasi nga, first impression last. Ano ba sa friendship, di ba? Komportable kayo, di ba? May disrespect sa kaibigan mo ba, di ba? May disrespect din kayo. Yung biroan, di ba? So, ganun din turing ng babae sa'yo. Parang, komportable ka niya i-disrespect. Walang dominance dyan. Kaya nga sinasabi ko, kailangan nyo maging seryoso. Mag-numbers game kayo. Kasi yung babae, emotional yan, tsaka passive. Kung ano yung first impression niya, imamagnify niya yan. Parang, kuwari, naging dominant ka, niyaya mo ng SEX. So, magsasubmit siya, di ba? Kasi nga, mag-yes siya kung gusto ka. Now, kung hindi ka niya gusto, yan yung fastest way para malaman mo na hindi ka gusto. Iyayain mo agad ng sex. Kasi ibig sabihin, hindi siya nagsasubmit. Kasi ano ba yung SEX? Male, female. Ilan ba ang gender? Male and female, di ba, sa sex? Male and female. So pag niyaya mo yung babae ng SEX, so magsasubmit yung katawan niya sa'yo, di ba? Yan yung subconscious na pagsasubmit kasi sasubmit niya yung katawan niya sa'yo. Kaya, papasok siya sa program mo. Now, pagpe-friendship, ang nangyayari niyan, yung babae yung nagiging masculine. Tapos ikaw yung lalaki, passive kasi nga, hindi ka na direkta. Hindi mo naman, di ba, may napakinggan nga ako sinasabi, utang na loob, mga ganyan. Naku, hindi mo kailangan ng ganyan. Hindi mo kailangan na thank youhan ka ng ibang tao sa ginawa mo kasi obligasyon mo as a man maging mabuting tao para sa sarili mo at para sa iba. Parang ito yung sample nila Miles Cunningham tsaka ni Locario kanina. Now, ikumpara mo ang man sa araw. Yung araw, sumisikat siya. Diba parang baliwala lang sa atin, di tayo nagte-thank you. No, kahit nga mag-thank you tayo, baliwala pa rin. Ginagawa pa rin ng araw yung job niya. Na sumikat ng araw at magbigay ng buhay. Kasi diba energy yan. Yan yung nagbibigay ng life, yung araw. Kasi kung walang araw, hindi rin tayo mabubuhay. Kasi magiging malamig siya. At mamamatay tayo dahil negative, malay mo negative 20 pa mangyari or magiging ice age, diba? Mamamatay talaga tayo. No, may araw siya, ginagawa niya yung purpose niya na dapat ganun yung lalaki. Na kung nambababae ka dyan, tapos nagpo-provide ka, hindi ka dapat mag-e-expect ng in return sa'yo. Now, job mo yan, na utusan yung babae. Kasi nga, passive sila eh. Ang babae kasi passive talaga yan. Magiging passive lang sila kung gusto ka nila. Kaya kailangan utusan mo. Kasi meron ibang lalaki sinabi doon sa Facebook na ikipagtalo pa. Ako, pinaghahandaan ako, nagkukusa yung babae ko. Pinaghahandaan ako ng Nako, yung ipaghahanda sa'yo ng babae mo, yung hindi mo gusto. Magluluto lang siya ng kung anong gusto niya. Kasi nga, hindi mo inutusan. Kaya kailangan talaga, lagi mong utusan. Parang ititrain mo siya, parang katulong. Di ba may bago kang katulong?
Di ba yung mga babae, titrain mo yan. Tapos mayroon kayong mga routine na ginagawa sa araw-araw. Ganito, alas 10 ng umaga, magsaing ka na. Tuturuan mo siya kung paano magsaing, paano maghugas ng plato. Kasi di ba may iba-ibang katulong, nilulublob lang sa sink. Tapos ahon na, di ba? So tuturuan mo talaga sila step by step. Now, pag natuto na sila, doon na sila magkukusa. Now, as job mo as a man na maghanap ng babae na gusto ka at ititrain mo ang babae mo para makipagrelasyon sa'yo. Kaya, wag nyo nasisihin yung babae kung nag-cheat yan. Kung nag-cheat siya, okay lang naman. At least, hindi ka nawala sa sarili mo, di ba? Tsaka, hindi mo naman pagmamayari yung babae. Na huwag na kayo mainis na mag-cheat yung babae, red flag, green flag, or kung ano-ano pang kabullshitan yan na wala namang kinalaman sa'yo. Na pag pumasok yung babae sa'yo, bago pa siya pumasok sa buhay mo, tinutuloy mo lang yung ginagawa mo everyday. Na pag may nabago dyan, ibig sabihin nasa maling relasyon ka, di ba? Ibig sabihin di mo binet yung babae mo para makipagrelasyon sa'yo. Kasalanan mo yan. Kaya nga, di ba may pinapapili sila, Tio Bridal, sa channel nila. Sino may kasalanan? Mostly ng mga nangyayari sa lipunan, lalaki or babae. Sa akin, lalaki. Kasi nga, ikukumpara mo nga yung lalaki as a God. Which is totoo naman talaga. Man is the closest thing to God. Di ba kagaya nga na sample ko kanina? Huwag ka mag-expect na mag-thank you or may magmalasakit sa'yo. Dahil hindi ka naman female. Obligasyon mo as a man, ayusin yung sarili mo, buhay mo, maghanap ka ng babae na gusto ka. At i-instructan yung babae kung paano makipagrelasyon sa'yo. Yun yung obligasyon mo. Kaya nga, di ba, hindi mo na kailangan din ng motivation for self-improvement. Gagawin mo yan regardless may nakatingin, wala, may validation or wala, or kung ano pang mangyari dyan. Magte-train ka, kakain ka ng unprocessed food, magbabasa-basa ka, i-develop yung social skills mo. Kasi yun yung tama as a man. Kasi kung man ka, logic lang tayo, di ba? Logic and action. Logic, action, logic, action. Hindi maganda sa lalaki yung nasa feelings kasi mapafuck up buhay mo, di ba? Majority ng mga lalaki kasi na brainwash eh. Nandun sila sa feminine side nila, nasa feelings. Yan yung mga inaalala pa yung cheating, red flag, green flag. Kung isa lang naman solusyon yan eh. Self-love lang naman talaga at pagpo-focus sa sarili. Kung mahal mo sarili mo, tingin mo ba makakapasok yung babae na red flag? Hindi. I-dispatcha mo siya. Unang resistance pa lang. At ramdam yan ng babae. Ito sinasabi ko sa inyo At ramdam yan ng babae na ganun. Na madidispatcha siya pag hindi siya sumunod sa'yo. No. May mga magcha-challenge dyan. Messenger lang naman ako, di ba? May magcha-challenge. Bakit single ka pa rin? Natural. Lahat ng relasyon nagtatapos talaga hanggat pag na-fulfill nyo na yung growth na sinasabi ko, hindi na kayo align sa mga plano sa buhay. Kasi ikaw rin, nag-evolve ka rin, di ba? Mas lalo na ako, nag-evolve ako parati. Nagdidig ako ng mga wisdom, information. Syempre, pagka nadadagdagan yung wisdom, kamalayan mo, nag-i-expand. Hindi na siya mag-a-align sa current na mga kaibigan mo. Kaya nga mapapansin mo pag nai-expand ka ng awareness. Hindi ka na makarelate sa mga kaibigan mo dati na umiinom, nag-yosi, tapos sa mga pag-alagala lang. Yung mga ganyan, hindi ka na makakarelate. Kasi nga, nag-expand ka ng awareness. Marirealize mo na survival lang iikot lahat. Tapos, ang mahalaga lang, pumira at mag-self-improve. Yan lang gagawin mo talaga buong buhay mo. Kasi pag hindi mo ginawa yan, may penalty, cause and effect. Pag humilata ka dyan, natulog-tulog ka, nako, lumilipas ang oras. Hanggat hindi ka kumikilos ngayon, may ibang tao na nag-grind para ayusin niyang magpumaldo.
Sure, iba-iba naman tayong circumstances, di ba? Pero kailangan, unahin nyo talaga yung money game. Kasi nga, naka-attach yan sa time eh. Yung time natin, forward lang yan. Tumatanda tayo. Hindi mo mababalik yung mga dati mong opportunity nung bata ka pa. Kasi nga, matanda ka na eh. Lalo na yung mga employment. Nako, may ceiling age yan. By 45 ata, wala nang tatanggap sa'yo eh. Sa totoo lang eh. Kaya kailangan ayusin mo yung buhay mo ng 20s ka pa lang. Kahumihilata-hilata dyan dahil aanihin mo yan pag nag-40 ka na. Walang tutulong sa'yo. Tsaka yung mga palaasa, yung mga nangi-scam ng babae, ng jackpot. Short term lang yan. Sinasabi ko sa inyo, wala akong nakitang lalaki na kwento ko na 'di ba sa last video, nanja-jackpot yung yung lalaki sa amin. Lahat ng nanja-jackpot, iniiwan yan, promise. Iniiwan yan. Wala akong nakita na kaduluduluhan na which is, gano'n naman talaga relasyon eh. Pero ang mali kasi ng mga lalaki, hindi nila inuna yung pera. Siyempre, pagka ikaw umaasa dun, naging palaasa ka kasi nga wala kang pera, 'di ba? So asa ka sa babae. Now, ilalaglag ka niyan. Kasi nga, itong mindset na dapat nyo ilagay sa utak nyo. Lahat ng tao ay wired sa survival. So, hindi ka dapat nabibigla kung hiwalayan ka ng babae kung wala na siyang pakinabang sa'yo. Nature yan. Kahit ikaw rin naman, kahit ako eh. Kunwari, disrespect na ako, hindi na sumusunod, pinapakawalan ko na. Dahil magiging bigger problem pa siya sa future. Imbis na maghanap ako ng babae na talagang susunod sa akin at down. Or kunwari, sabihin na natin na sumusunod talaga siya hanggang 6 years, which is yun yung naranasan ko, pinakamatagal kong relasyon. Sumusunod talaga siya sa lahat ng gusto ko. Now, nag-iba siya ng priority. Nag-iba rin ako ng kamalayan. Sabi ko, gusto kong mag-abroad. Siya ayaw. Siguro, nag-iba priority. So, okay lang. At least, hindi ako nawala sa sarili ko. Sinunod ko pa rin yung gusto ko. May napakinabangan siya sa akin? Sure, meron. Yung masteral. Kasi gumaya siya sa akin eh. Dahil pumasok siya sa program ko eh. Yan ang kagandahan pagka inuna mo yung sarili mo. At the same time, nakikinabang din yung babae. Pero, hindi ka nalilihis ng landas. Now, yan ang job mo. Maghanap ng babae na down talaga sa'yo. Kaya nga ako, di ba, hindi talaga ako papatinag sa pag-approach ko na direct. Sinasabihan ko kagad ng sexy. Kasi yun yung pang-test ko eh. Na confident ba talaga yung babae na yan. Meron nga, di ba, sa mga nag-a-approach, direct pa talaga, nagyayaya, wanna hook up. Meron lalaki na ganun sa TikTok eh. Lahat inalok niya. Sure, sa 50, isa lang yung pumayag. Pero ako kasi daytime, kaya medyo mahirap sa akin eh. Kasi day game daw sa akin eh. Siya kasi sa bar eh, after ng bar. So sa 50 niya, makakaisa siya. Sa akin, 60 na eh. Wala pa rin. Kasi day game to eh. Ayoko sa bar maghanap. Tangina. Mapapala ako dyan sa babae. Dyan, broke yan. Yung mga nagbabar, diba? Gusto lang yan, happy-happy. Tsaka yung mga utak niyan, paurong. So, hindi ako maghahanap ng babae. Siguro, kung pang-hook up, okay lang. Pero kung matino, diba? Hindi ako maghahanap dyan na Sa bagay, wala rin namang yan. Kung gusto rin ako ng babae, titino din naman siya. Yan yung sinasabi ko. Kaya talaga walang green flag or red flag. Kahit yung nagbabar, sa totoo kung kaso hindi talaga ako nagbabar eh. Kaya ayoko pumunta dun eh. Pero kung gusto ko hunting doon, pwede. Kasi yung mga babae na gusto ko doon, pag nakita nila akong on point, gagayahin lang nila yung program ko. Sabi, ay, gusto ko tong lalaki na to. Parang titinubuhay ko dito. So, siya mag-a-adjust. Gagawin niya yung best version niya para hindi mo siya madispatcha. Ipiplease ka niya. Lahat na sasabihin mo, susundin niya. Kaya nga, ito lang dalawa lang sinasabi ko sa inyo. Importante na malaman nyo sa female nature. Sila ay emotional, which is hindi mo dapat i-take seriously yung mga sinasabi nila or mga hinanaing nila. Wala kang pakialam dyan. Mag-stick ka lang talaga sa sarili mo. Tsaka sa mga plano at gusto mo.
Kasi yung mga pinagagawa nila, puro nonsense. Di ba nasabi ko na nga rin yan, walang pinagkaiba yung utak ng 18 years old na babae sa 60 years old. Iisa lang yan. Stagnant yan, passive, tsaka emotional. So, sabihin ng iba, meron mga logical, magagaling na analytical, tsaka mga ano, aminado ko naman may mga magagaling na ganyan. Now, kanino ba nila nakuha yan? Yung knowledge na yan, tsaka info na yan. Malamang sa lalaki. 'Di ba? Sa lalaki nila nakuha yan. Now, hindi ko naman dinidiscredit yung logic side ng babae. Meron naman ibang ang babae matalino pa sa akin. Now, kanino nila nakuha yun? Yung info na yun? Na niregurgitate lang nila? Sa lalaki din. 'Di ba? Huwag na tayo maglokohan dito. Inferior talaga yung... Kaya kayo... At inferior talaga ang gender na babae. Sila ay weak, physically, passive, emotional, walang logic. Minsan nga mapapahamak sila dahil sa emotion nila eh. Now, kung mag-cheat sila sa'yo, ma-hurt ka ba? Dapat di ka ma-hurt kasi nga, ang focus mo lang talaga sarili mo. Tsaka expected na magkakahiwalay din kayo, di ba? Magkakahiwalay din. Wala naman talagang relasyon na forever, lahat magkakahiwalay. Either change ng priority or death, 'di ba? Kamatayan. So, yung mga sinanaing na mga maririnig mo ng mga manosphere, hindi na mahalaga yan. Ito na lang susundin mo. Female nature ay passive, nakadepende yan sa'yo. Di ba nga ikaw nga magbibigay ng value sa babae? Kung hindi ka titigasan, hindi ka lalabasan, wala siyang value. Kung hindi ka mag-approach, walang karelasyon yung babae. Kung hindi mo siya i-flirt, hindi siya mawiwet, di ba? So, passive talaga sila. Kaya never trust women talaga yung... Kasi based sila sa feelings at the moment lang. Pero, naniniwala din naman ako na may loyal din naman ng babae hanggat magiging loyal sila, ganito ang technique. Magiging loyal sila hanggat emotionally unavailable ka. Kasi yun yung chine-chase nila eh. Ibig sabihin, magpapakatotoo ka sa sarili mo. Hindi ka mag-a-adjust para sa kanya. Susundin mo lang yung program mo simula nung una mo siya nakilala, bago mo siya nakilala, hanggang kaduluduluhan. Kaya nga first impression, now ito yung mahirap gawin. Kasi kahit kalagitnaan ng relasyon, naging weak ka. Kasi 'di ba sa dominance nga na sinasabi ko strategy, aalukin mo siya ng bembang. Tapos tutuloy mo lang yung ginagawa mo every day. Walang palya. Ganyan ko napatagal yung relasyon ko na 6 na taon. Hindi ako nakipag-live-in. Kita lang kami sa mall, kain, sa gusto ko. Jollibee man yan, kung ano, SNR. KFC, kung ano-ano pang fast food yan, nagsisini rin, ganyan. Tapos, sagot ko yung majority. Tapos, yung iba naman, pinapahati ko siya. Like sa pagkain, pinapahati. Ako mag-uutos nun. Kasi ayoko rin masagad pera. Uutusan mo talaga yung bitch mo, sinasabi ko sa'yo. Yung mga natatakot na ma-pride, na kailangan mo maglabas ng pera. Ako, hindi. Kailangan mong utusan talaga yung babae. Utusan mo talaga sila. Ganyan lang ginawa ko. Paulit-ulit yan hanggang 6 years. Yung last ko pa nga, 2 years to tumagal, di ba, ka-LDR ko. Sinabihan ko siya, ayaw ko magpakasal, ayaw ko mag-anak. From the front to ganyan mo malalaman kung down talaga yung babae sa'yo. Kasi sinasabi ko, hanggang tumanda, magkikita lang tayo. Tsaka magbebembangan lang, tsaka kakain, ganun. BBC-bisita na lang kung ganyan. Yun yung sinabi ko sa kanya, pumapayag naman siya. Now, hindi ako naniniwala dun sa pumapayag siya or nagsasabi ng I love you. Kasi, ang binabasihan ko lang, yung cooperation niya. Hindi ka dapat maapektuhan ng I love you ng babae or commitment niya. Kasi, tandaan mo, in general to kahit sa lahat ng tao,
nagsabi yan ng mga commitment or kung ano-ano pang promises, huwag ka maniwala dyan. Ang titingnan mo lang sa tao yung behavior. Now, ikaw, kung may karelasyon ka, ang titingnan mo sa babae, kung sumusunod pa siya sa utos mo. Kaya nga kailangan talaga mag-utos ka talaga eh. Kailangan mo talaga mag-utos talaga sa babae mo. Specific day, tas passive lang talaga sila, aasa lang talaga sila sa'yo. Now, yan yung gusto mo. Ayaw mo yung babae na inuutusan ka, tapos sabay siya yung nagdi-decide na kung ano-ano. Sure, pwede siya mag-suggest ng ikakabuti yung dalawa base sa logical reason niya, which is may valid reason naman, di ba? Pero yung siya magde-decide, mas gusto ko sa ganito. Now, ikaw, pag yan yung nangyari, ikaw nasa loob ng program ng babae. Now, again, ito lang talaga titingnan mo sa burahin nyo na yung good girl, whore, wifey, bitch, kung ano-anong label sa babae. Ang titingnan mo na lang, hahanapin mo yung babae na gusto ka talaga. Kasi ang babaeng gusto ka, gagawin niya lahat para sa'yo. Magiging cooperative siya. Now, hindi ka magugustuhan ng babae kung hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo. Kasi nga emotional sila, di ba? Nakakasense sila ng fake. Kahit hindi pa bumukas yung bibig mo, hindi ka magsalita, nakaka-detect sila ng fake. Yung mga babae. So, yun lang din yung ingredient din para magtagal yung relasyon mo sa babae. Mag-i-stick ka sa self mo. Ibig sabihin, magpapakatotoo ka sa sarili mo. Susundin mo yung mga plano mo, desisyon mo sa buhay, kesyo fuck up man yan or susundin mo talaga yan. Hindi ka magbe-bend sa babae. Kaya nga sa mga dating app, diba, sinasabi ko, sendan mo ako ng pic. Pag ayaw sumunod, dispatch ako na. Ibig sabihin, hindi ako gusto. Kita tayo sa ganito. Ayaw. Okay lang naman. Mabilis naman tayo kausap eh. Tsaka ang lalaki, hindi nasasaktan yan. Diba? Kung ayaw, okay lang naman. Now, hindi naman ako hipokrito. Yung unang pag-approach ko talaga, nininervyos din ako. Kasi fear, stranger yung ina-approach mo eh. Diba? Hindi mo kilala yan. Now, takot ba ako sa babae? Hindi ako takot sa babae. Sa rejection, siguro, onte. Hindi ako, magiging honest ako. Natakot din ako sa rejection kasi ang inaalala ko, baka magsumbong. Kasi nga, diba, may karanasan nga ako, diba, false accusation, yung nakwento ko sa inyo dati. Now, hindi naman naka-apekto yan sa akin ngayon. Nag-approach pa rin talaga ako kahit mga 19. Kasi wala naman ako, malinis naman pangalan ko nun, kilala ko rin sarili ko, diba? So, hindi naman nakaka-apekto sa akin. Pero yun nga lang, may impact din talaga siya sa, kuwari, nung mga unang approach ko na kasi fear of rejection, diba? Now, ginawa ko, dinamihan ko pa lalo yung ina-approach ko para talagang napansin nyo, kada labas ko, nakakatatlo na ako, 4, ganun. Tapos meron pa isang babae, sumabay sa akin maglakad, yung white girl. Diba, sabay kami maglakad ng mga 1 kilometer. Now, para sa akin, okay na rin yun. Improvement na rin yun. Hindi mo naman din talaga kailangan marami kang nabibembang, diba? Kailangan mo lang 1 or 2 lang. Tsaka hindi mo naman talaga lahat gusto, diba? Kaya mo ba sila pagsabayin lahat? 3 nga lang, wag ka magkapote, magkaka-STD ka eh. Kahit malinis yan 3 eh. Totoo yun. Kuwari malinis yung 3. Tapos ikaw rin malinis. Tapos, ginamit mo sila sabay-sabay. Magkaka-STD ka. Kasi yung bacterial flora, halo-halo na. So, nag-mutate. Kaya ka nagkaroon ng sakit, diba? Yun yung talagang reason ng di ba nga sabi nila sexual transmitted disease is caused by multiple sexual partners. Kasi kahit malinis kayong 4,
Basta marami kang dinipan niyang edits mo, kakasakit ka talaga. Yan yung ano niyan. Hindi yung nahawaan ka sino nagbigay sa akin. Hindi, kasalanan mo yan dahil hindi ka nagkapote. Di ba mapapansin mo? Di yung iba sinisisi nila yung babae, yung ganun. Di ba yung kay Chris? Posible naman yun kung carrier na yung lalaki. Pero hindi, kasi magkakaroon ka ng signs and symptoms yan. Magpapagamot ka kagad. Usually lalaki nagkakaroon ng ganyan kaysa babae. Kasi nga yung lalaki yung nagdidip ng marami. Yung babae, hindi naman marami yung babae talaga napakarat eh. Diba? Kuwari mayroon niya silang rotation, 5. Isa lang naman yung nagpapabembang sila. Hindi naman sila nagpapabembang dun sa mga talagang ano. Pera na lang kung talagang ano yan makati talaga yung babae na yun. Pero hindi talaga, ang babae kasi kuwari may rotation niya na 5. Hindi siya nagpapagalaw sa lahat. Either isa or dalawa lang dun. Tsaka may ano pa, mayroon pang weeks bago magpagalaw sa isang lalaki. Mag-aantay ata sila ng 3 weeks, ganun, bago magpagalaw sa isa pang lalaki. Kaya, kung nagkasakit ka, kasalanan mo yan dahil ang dami mong, ang dami mong tinusukan, di ba? Binembang. So, paano? Yan lang talaga lagi mong iisipin. Huwag mo na alalahanin yung red flag, green flag. Lahat nakasalalay sa iyo as a man. Biruin mo, a man is the closest thing to God. Diba? Ikaw ang opportunity. Biruin mo. Kaya nga sa trabaho, pag may nagte-thank you ng mga sa ginawa ko, sabi ko, ba't nagte-thank you to? Ito naman talaga yung gawain ng lalaki, diba? Maging on point, maging confident, tsaka magkaroon ng silbi. So, kung ikaw nagsisik ka pa ng validation, bakla ka. Binabai ka, di ba? Kaya nga yung mga nagte-thank you sa akin, yung mga ganun, ina-accept ko, pero sa totoo, wala akong pake. Diba? Kahit nga yung mga nagsishame sa akin, sinasabi, tamad-tamad ka, o kung ano-ano pang shaming, wala rin akong pake dyan, di ba? Ang man, ginagawa niya lang yung gusto niya. Tingin mo ba si God may paki sa mga yan? Ha? Tingin mo ba si God may paki sa mga yan? Validation, shaming. Walang paki si God yan. Ginagawa niya lang ang gusto niya. Now, yan yung dapat nyong ma-realize na ikaw si Dog. G-O-D. Peace.